Sa ikatlong pagkakataon, nahaharap sa kasong plunder si Senador Jingo Estrada. Kaugnayan sa pagtanggap niya umano ng mahigit 573 million pesos na kickback mula sa infrastructure projects ng DPWH. Ang komento ni Estrada sa panibago niyang plunder case sa balitang hatid ni Joseph Moro. Ang akusasyon kay Senador Jingo Estrada, tumanggap umano siya ng mahigit 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa iba't ibang infrastructure project ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Sistematiko umanong inihatid sa kanya ang pera. Sinampahan na siya ng mga kasong plunder at graft ng Office of the Ombudsman. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Base sa isinampang kaso, idinaon umano ang pangungulimbat sa mga insertion sa budget at paglalagay ng alokasyon sa mga piniling proyekto ng DPWH para sa taong 2025. Dati nang sinabi ni Estrada na walang record ang Senado na meron siyang insertion. Sagot naman ng Ombudsman, hindi doon nakalagay ang lahat ng hakbang sa paggawa ng budget. This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Kinasuhan din ng umano'y mga kasabwat ni Estrada na sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Mga opisyal ng DPWH NCR na sina Assistant District Engineer Denril Cesar Costuna at District Engineers Manny Bolusan at Arturo Gonzales Jr. Hindi sinampahan ng kaso ang mga state witness na sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, NCR Regional Director Gerard Opulencia at dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Wala ring kaso si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil pumanaw na siya. No bail o walang bail na inirekomenda ang Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Senador Estrada. Ang sunod na proseso nito ang paglalabas ng arrest warrant ng Sandigan Bayan. Ang Second Division sa ilalim ni Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Econg ang hahawak sa isang kaso ng graft ni Estrada. Ang kasong plunder naman at isa pang kasong graft didinggi ng 5th Division na hawak ni Sandigan Bayan Justice Saldi Trespeses. Taong 2001 nang sumuko si Jingoy Estrada na nooy mayor ng San Juan City at kanyang amang si dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada dahil sa kasong plunder bunsod ng Weteng Payola. Noong 2007, na-convict si dating Pangulong Erap na kalaunay binigyan ng absolute pardon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Jingoy Estrada taong 2014 nang muling sumuko si Senador Jingoy para ulit sa kasong plunder at graft, kaugnay naman ng pork barrel scam. Naakwit din siya sa kasong plunder noong 2024. Dinidinig pa sa Sandigan Bayan ang kasong graft kaugnay sa PDAF scam. Hindi sumagot ang Ombudsman kung pwedeng humingi ng saklolo si Estrada sa Senado kung may lalabas na arrest warrant laban sa kanya. Sir, can you seek shelter sa Senate? Ayaw. Sagot ni Estrada sa kaso, gagawin niya ang lahat ng mga legal na remedyo. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang mga hakbang para maipakita ang mga irregularidad sa naging proseso at ebidensyang hindi nabigyan ng timbang. Kapansin-pansin daw na mula nang magpalit ng liderato ang Senado ay naging mabilis ang pag-usad sa mga kasong kinasasangkutan ng ilang miyembro ng mayorya. Itinanggi ng Ombudsman ang mga paratang. Hinihingan pa namin ng pahayag si Bonoan at iba pang kinasuhan. Joseph Maurong nagbabalita para sa GMA News.